Something to ponder. May nabasa akong analysis na isinulat ni Romeo Pocis kasama ang political reading ni Datu Benji Andong ng UPI Mindanao. Title pa lang mabigat na. The White Ribbon is a Dagger. Sa Tagalog, parang sinasabi nito, ang puting laso ay hindi lang simbolo. Maaari rin itong maging patalim. Agree ka man o hindi sa article, worth discussing siya. Hindi ibig sabihin kailangan nating paniwalaan agad lahat. Hindi ganon. Pero sa politika, hindi sapat na tingnan lang kung ano ang sinasabi ng isang movement. Kailangan din nating itanong, sino ang target, sino ang makikinabang, at ano ang magiging epekto nito bago ang 2028. Kasi ang public message ng White Ribbon March ay anti-corruption, kontra pagnanakaw sa kaban ng bayan, kontra political dynasty, accountability. Okay, walang problema doon. Kung may ninakaw, imbestigahan. Kung may ebidensya, kasuhan. Kung guilty, panagutin. Dapat lang ganon. Pero ang tanong ng article na ito, corruption lang ba talaga ang usapan dito? O may hinahanda na rin bang political battlefield bago ang 2028? First point, moral assassination. Sa mas simpleng Tagalog, pagpatay sa reputasyon. Sabi ng analysis, ang unang strategy daw ay sirain ang credibility ng Duterte bago pa dumating ang 2028. Dito tayo dapat mag-isip. Kung ang rally ay sinasabing anti-corruption, pero ang messaging, posters, chants at online narratives ay unti-unting ikinakabit ang lahat sa Duterte, lumalampas na siya sa simpleng accountability. Nagiging operasyon na siya para hubugin ang tingin ng tao. Ang dating sa publiko, kung corrupt si Marcos, kasali rin ng Duterte. Kung may flood control scandal, pati Duterte brand idadamay. Proven ba yan lahat? Hindi automatically, pero posible ba na ganyan ang political effect? Oo. Now here comes the trap. Kung sumama si VP Sara sa rally, sasabihin ng iba ay destabilizer. Kung hindi siya sumama, sasabihin naman ay guilty by silence. Kung magsalita siya, power hungry. Kung manahimik siya, complicit. So kahit anong gawin niya, may nakahanda ng interpretasyon. Kaya tinawag ng article na moral assassination hindi dahil may pisikal na sinaktan, kundi dahil sa politika, minsan hindi mo kailangan talunin ng isang tao sa eleksyon. Kailangan mo lang siyang gawing hindi ka tanggap-tanggap bago pa magsimula ang laban, at seryosong punto yan. Second point, pagharang sa constitutional succession. Mabigat ito Sabi ng article, ang takot daw ng anti-Duterte bloc ay ito. Kung mag-resign si BBM, ma-impeach o hindi na kayang gampanan ng trabaho, ang Vice President ang susunod bilang presidente ayon sa konstitusyon. So, ayun ang analysis. Kung may panawagan for revolutionary government or transition council, ang possible political effect nito ay harangin ang normal na succession. Pero dito tayo dapat maging fair. This part needs receipts. Kung may speaker, organizer, bishop, general, or group na openly nananawagan ng revolutionary government, ipakita ang video, ipakita ang document, ipakita ang statement. Kasi kung wala pa tayong resibo, theory pa rin yan. But as political question, valid siyang pag-isipan. Kung sinabi nilang gusto nilang tanggalin ang current system, ano ang mangyayari sa constitutional succession? Kung no trapo, no dynasty, sino ang magde-decide kung sino ang trapo at sino ang dynasty? Kung sinasabi nilang transition council, sino ang pipili ng council na yan? At pinaka-importante, kung galit ang tao kay BBM, bakit parang kasama sa solusyon ang pagharang kay Sara? Yan ang tanong. Kasi kung korupsyon talaga ang issue, imbestigahan ang korupsyon. Kung public funds ang issue, sundan ang pera. Kung accountability ang usapan, mag-file ng kaso. Pero kung ang solusyon ay baguhin ang rules para may mga pangalan na hindi na pwedeng tumakbo, hindi na accountability ang usapan. Political engineering na yan. Sa simpleng salita, pag-aayos ng patakaran para may mga taong hindi na makasali sa laban. Third point, military neutralization. Sa simpleng Tagalog, pagpigil o paghahati sa posibleng suporta ng military network. Sabi ng article, hindi lang boto ang lakas ni Sara. Binabanggit din ito ang perceived support niya mula sa ilang retired military networks dahil sa Duterte era. Then, sabi ng analysis, kung may retired generals na lalabas sa White Ribbon side, may pinapadalang signal. Now, careful tayo dito, hindi natin pwedeng basta sabihin na ginagamit ang generals kung wala tayong proof. Pero, the bigger point is worth discussing. Sa Philippine politics, mahalaga ang simbolo. Kapag bishops ang nasa stage, may moral weight. Kapag civil society, may democratic weight. Kapag retired military figures naman ang nasa stage, may institutional weight. Kaya kung ang isang movement ay may church, may civil society, at military personalities na
kakasama sa isang stage, hindi na lang siya simpleng rally. Signal yan. Ang signal ay, hindi lang kami galit na netizens. May institutional backing kami. May alternative center of power kami. Kaya dapat pansinin ng tao kasi ang rally hindi lang tungkol sa dami ng pumupunta. Tungkol din yan sa legitimacy. Sino ang nasa stage? Sino ang gumagawa ng messaging? Ang humuhubog ng narrative? Ang pinoprotektahan ng galit? Sino ang sinisira? Something to ponder, di ba? Fourth point, bakit June 28, 2026? Ito ang isa sa mas malakas na punto ng article. Kasi ang political branding hindi nagsisimula sa campaign season. Nagsisimula yan years before. Hindi mo sisirain ang isang kandidato sa 2028 by attacking that person only in 2028. Mas maaga kang magsisimula, mas okay. Ididikit mo muna ang mga salita sa pangalan niya. Corrupt, dynasty, trapo, dangerous, destabilizer, threat to democracy, tapos pagdating ng election season, hindi na facts ang tinitingnan ng tao. Labels na ang nire-react nila. Kaya hindi lang slogan ang dapat pakinggan. Dapat pag-aralan ang timing. Bakit ngayon? Bakit itong issue? Bakit ganitong framing? Bakit ito ang target? At bakit ganito ang coalition? Fifth point, bakit si Sara at hindi si BBM? Ito para sa akin ang pinaka-interesting sa politics. Sabi ng article, BBM is the shield but Sara is a threat. Bakit? Kasi si BBM hanggang 2028 na lang. Term limited siya, matatapos ang presidency niya. Pero si Sara, malakas na 2028 contender, mas bata siya, may solid base, may Mindanao, may DDS machinery at gustuhin man ng iba o hindi, isa pa rin siya sa pinakamalaking political forces sa bansa. So, kung anti-Duterte strategist ka, hindi sapat na punahin lang si BBM. Kailangan mong siguraduhin na hindi mapupunta kay Sara ang protest vote. Isipin natin, kung magalit ang tao sa corruption under BBM, kung mawalan sila ng tiwala sa current administration, kung maghanap sila ng pinakamalakas na opposition figure, sino ang pwedeng makinabang? Sara. So kung gusto mong pigilan yan, kailangan mong gawin ang isang bagay. Paniwalain ng tao na hindi si Sara ang alternative. Paniwalain ng tao na parte rin siya ng parehong problema. At yan ang political battle. Hindi lang anti-corruption, anti-succession, anti-inheritance, anti-2028. Now, this is what I think of the whole article. Powerful siya, pero hindi dapat ituring na proven fact ang bawat detalye. May mga parte na malakas, may mga parte na kailangan ng resibo at political interpretation. Pero legit ang main question. Ang White Ribbon March ba ay purely moral movement o isa rin ba itong pre-2028 political operation? At bago magalit, linawin ko lang, hindi ko sinasabing lahat ng sumama sa march ay may hidden agenda. Maraming mga taong dumalo na sincere talaga ang galit, pagod na sa korupsyon at gusto na ng accountability. Pero ang hindi inaamin ng iba ay ito. Pwedeng sincere ang followers pero strategic ang architects. Pwedeng totoo ang crowd, totoo ang galit, totoo ang corruption issue, pero pwede ring totoo na ginagamit politically ang galit ng mga taong yan. So no, hindi ko problema ang White Ribbon March. Karapatan ng Pilipino ang mag-rally. Ang problema ko ay selective blindness. Kung anti-corruption at anti-dynasty tayo, dapat lahat. Kung accountability ang usapan, dapat may evidence, due process at pantay na standard. Hindi yung galit tayo sa korupsyon only when it's politically convenient. Kasi ang pinakadelikadong political movement ay hindi palagi yung lantaran na nasasabing gusto nila ng power. Minsan, mas delikado yung nagsasabing morality lang ang pinaglalaban nila pero tahimik na idinidikta kung sino ang dapat piliin ng taong bayan. So yes, para sa iba, ang white ribbon ay simbolo ng kapayapaan. Pero para sa iba naman, this looks like a political blade. Dahil kaya nitong patayin ang isang kandidatura bago pa man mailabas ang balota.